araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang ikalawang pagdepensa nitong si Tipo Lopez sa kanyang WBO World Super Lightweight title kontra sa rank 8 ng WBO na si Steve Claggett. Fight schedule lamang ito Hunyo 29, 2024, nagaganapin po sa James L. Knight Center, Miami, bansang Amerika. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison at analysis, malaki po ang posibilidad na kayo po ay makakakuha ng idea kung sino po ang papaboran nyo na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging llamado, saan niya ba naging dihado itong magkabilang panig at inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. Nang sa ganun, makapag-desisyon po kayo. Maaaring ang inyong desisyon ay taliwas sa aking pananaw o prediction sa laban at yan din po ay maaaring yan ay papabor, ngunit ang mahalaga po dito kayo dahil nasa inyo po ang huling desisyon. Oo, bagamat tayo po ay nag-hike ng prediction, siyempre nasa inyo pa rin ang huling desisyon mga lods. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan dahil yan po ang ating gagamitin na manareferensya doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa, na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin patagalin pa. Simulan na natin, alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng challenger, rank 8 sa WBO na si Steve Claggett ng Canada. As a pro boxer, itong si Steve Claggett ay may impresibong kartada. 38 wins with 26 wins coming by way of knockout. May 7 talo at may 2 tabla. Sa kanyang 7 pagkatalo, isang beses lamang ito nakatingin po ng knockout. May edad at 35 anyos, height 5 foot and 8 inches, reach 70 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 68.42%. Last fight, January 25, 2024, nakasagupan nito si Marcos Gonzalez Baraza. Panalo by second round referee technical decision or technical knockout, itong si Steve Claggett. Karanasan o experience nitong si Claggett. Mga lods, sinuri ko kung siya ba ay dating lumalaban sa amateur. Oo, mayroon siyang record. Pero hindi po nakatala kung ilang beses ito napapalaban sa amateur. Ang nakalagay lamang doon, siya ay dating lumalaban sa amateur. So ngayon, dahil sa wala tayong makuhang piho, tiyak na record na kung saan magagamit sana natin ito, lalo na sa comparison, so diretso tayo sa uri ng kanyang mga nakalaban dito sa pro boxing. Ang mga matitindi na kalaban nito, mga lods, na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan ay ang laban kay Miguel Madueno, Carlos Sanchez, Matthew Germain. Na kung saan ang mga yan, mga lods, ay may mga magagandang kartada. At ang nasungkit pa lamang ni Steve Claggett na titulo as a pro boxer ay ang WBO International Super Lightweight title maging ang IBF North American Super Lightweight title. Isa pala sa tinalo ni Steve Claggett si Chris Van Harden. At ang kauna-unahang tumalo kay Steve Claggett by knockout or referee technical decision or technical knockout ay Pinoy. Nangyari po yan noong 2011 sa mga kamay ni Romeo Hakusalim. Si Hakusalim po ang nagpalasap ni Steve Claggett sa kanyang record na 7, isang beses ang katikim po ng knockout. O Pinoy po ang unang nakapagpa-knockout talaga kay Steve Claggett. Ngayon dadako na tayo sa skills, galawan nitong si Steve Claggett. Boxer puncher ito mga lods. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tuto na bakbakan, may counter-punching style. Malimit natin nakikita ang galawan ni Steve Claggett sa pressure fighter style, brawler style. Mahilig umabanti at mahilig ito sa sabayan o to na bakbakan. Bulyong puncher, taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, masasabi kong may husay o may kagandahan ang depensa nitong si Steve Claggett. Ibig sabihin mga lods, pag sinasabi natin may husay, may husay lang. May husay na sa depensa. Pero hindi ibig sabihin na hindi natatamaan. Siyempre natatamaan. Lalo na't mahilig ito sa sabayan na suntukan. Mahilig ito sa close range sa suntukan. Mahilig ito sa inside fighting. Ngayon, sa panig naman ni Teofimo Lopez.
Itong si Tipo Lopez po, as a pro boxer, may resibong kartada naman na 20 wins with 13 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Sa ngayon, may edad dito na 26 anyos. Height, 5 foot and 8 inches. Reach, 68.5 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio, 65%. Last fight, first defense niya sa kanyang titulo kontra kay Jermaine Ortiz. Nangyari ang bakbakan noong February 8, 2024. Panalo by unanimous decision si Teofimo Lopez. Karanasan o eksperyensya nitong si Teofimo Lopez. Bago ito pumasok sa pro boxing, mga lods, dati itong lumalaban sa Olympic o sa amateur at marami na itong nasungkit na mga medalya o titulo sa amateur fights. Oo. Na may kartada sa amateur fights sa 150 wins with 20 losses lamang. Oo. Sa ngayon, as a pro boxer, itong si Teofimo Lopez ay nag-world champion o nag-unified world champion ito sa lightweight division at kasalukuyang world champion sa super lightweight division. Ibig sabihin, to division world champion si Teofimo Lopez. Ang mga matitinding na kalaban nito, mga lods, ay ang katulad ni Josh Taylor, Vasily Lomachenko, George Kambosos, kung saan yan po ang tumalo talaga kay Teofimo Lopez. By split yata, split decision. Idagdag natin si Sandor Martin, tikim ng bagsak si Teofimo Lopez din dyan. Ngayon, dadako tayo sa skill sa taglay-taglay ni Teofimo Lopez. Para sa akin, boxer puncher din pong galawan itong si Teofimo Lopez. Fresh or party style, defensive style, lumalabad din ng brulan o tututulwakbakan, may counter punching style. Na kung saan taglay ang hand speed, liksi na galawan, power, timing, at accuracy. Epektibo ang galawan ni Teofimo Lopez, mga lods, sa long range, mid-range at close range. Malimit natin nakikita ito sa mid-range, itong si Teofimo Lopez. Oo. Ngayon, dalako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad. 26 anyos si Teofimo Lopez, 35 anyos si Steve Claggett. So, nasa kanyang kaduluduluhang prime na itong challenger. Samantalang si Teofimo Lopez, kalakasan niya ngayon. Dako tayo sa kanilang height, reach, kung sino po ang may advantage. Magkasing tangkad lamang sila, 5 foot and 8. Ngunit pagdating po sa reach, lamang po ang challenger na si Steve Claggett ng 1.5 inches. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Ngayon, pagdating po sa knockout ratio, ang knockout ratio ng challenger umaabot po sa 68.42%. Samantala, ang champion may knockout ratio na 65%. 3.42% lamang ang diferensya. Kung muna dito tayo sa comparison, so lamang sa reach at power ang challenger. Ngunit bawi, dahil kalakasan ngayon ni Teofimo Lopez, dito sa kanyang challenger, kaduluduluhan na ng kanyang prime. Ngayon, sa activity fights, parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Last fight nitong si Teofimo Lopez, February 8, 2024. Last fight naman ni Steve Claggett, January 25, 2024. Karanasan o eksperyensya, masasabi kong lamang po si Teofimo Lopez. Dati lumalaban sa amateur or Olympic at naging 2 division world champion si Teofimo Lopez. At tinalo pa niya ang dating undisputed world champion na si Josh Taylor. Kaya masasabi kong lamang dito sa karanasan si Teofimo Lopez. Pero ganun pa man, masasabi kong may laban na rin si Steve Claggett. Hindi na rin po ito basta-basta na napag-iiwanan. O sa karanasan. Sa skills, ito ngayon sa skills. May pagka-agresibo si Steve Claggett. Kombinasyon sa kanyang power, di ito basta-basta. Mahirap na laban ito para sa champion, mga lods. Ang ikinalalamang lamang ni Teofimo Lopez dito, hand speed at liksi na galawan. Ang katanungan natin dito, pareho silang boxer puncher, pero ang katanungan natin dito, uobra ba ang liksi, hand speed ni Teofimo Lopez sa volume aggressive fighter na katulad ni Steve Claggett?
Pero isa sa napapansin ko mga lods, hirap si Tipo Lopez sa technical fighter na katulad ni Sandro Martin. Doon ko nakikita na nahihirapan siya. Dito naman kay Claggett, pabor kay Martin dahil mahilig itong si Claggett sa close range na suntukan. Mahilig umabante itong si Claggett. So pabor ito kay Tipo Lopez, pero di po yan basta-bastang laban dahil volume puncher at napaka-epektibo nitong si Steve Claggett sa close range na suntukan mga lods. Napakamakamay talaga ng boksingerong ito. At siyempre, kombinasyon sa power. Ngayon, sino Llamado? Sa power, hindi naman sila magkakalayo. Magkasing tangkad lamang sa Llamado si Tipo Lopez. Siya ang champion. Sa bansang Amerika gaganapin ang laban, which is Canadian si Steve Claggett. At sa experience, lamang pa rin si Tipo Lopez. Llamado si Tipo Lopez dito mga lods. Pero sa skills, 50-50. Bakit? Parehong boxer puncher. Pangalawa, yung pagka-agresibo, pagka-volume puncher nitong si Steve Claggett. Ano kayang magawang paraan ni Tipo Lopez dito? Gayong hirap si Tipo Lopez sa close range sa suntukan. Although sumasabay si Tipo mo, pero ibahin natin si Steve Claggett mga lods dahil hindi po mapakali ang mga kamay nito. Oo, lalo na sa close range na laban. Kaya delikado din dito si Tipo Lopez. Hindi ako magugulat na matalo si Lopez dito sa putusan, sa totoo lang. Dahil napaka-agresibo, napakadami kung bumabato ng suntok si Steve Claggett at kombinasyon may power din po ang boksingerong ito. Lamang-lamang si Tipo Lopez sa hand speed, which is posible siya po ang unang makapagpatama ng matindi suntok na kung saan posibleng magawa niyang mapaputi ang tiyan nitong si Steve Claggett. I mean, pwede niyang may knockout sa isang suntok lamang si Steve Claggett. Dahil sa hand speed, which is siya ang posibleng makaunang makapagpatama. Pero tandaan natin yung volume. Hindi man matatamaan sa una at pangalawang suntok, iwan na lang sa pangatlo, pang-apat, pang-lima na kung saan ganun kung bumato ng suntok itong si Steve Claggett. Ang labanan na ito kung aabot sa 12 rounds, delikado ang kampiyon dito sa puntusan mga lods. Pero tandaan natin na Amerika ito at Amerikano si Tipo Lopez o residente sa bansang Amerika. So, yung hometown decision, favoritism, yun. Sa madaling salita, yung politika sa boxing. So, ngayon nadako na tayo sa ating gagawin prediksyon. Tipo Lopez by technical knockout. 1-6. Dahil kung di magawa ni Tipo Lopez na man-knockout itong si Steve Claggett, bagamat pabor pa rin naman ako na manalo si Tipo Lopez by split decision or unanimous decision sa bakbakan na ito, pero hindi ka gulat-gulat na manalo si Steve Claggett pagka nauwi sa puntusan ang laban na yan. Dahil nga, kombinasyon sa power at pagka-agresibo, pagka-volume puncher nitong si Steve Claggett. Na kung saan di ako magugulat na makalamang sa puntusan si Steve Claggett dito kay Tipo Lopez. Dahil si Tipo Lopez ay hindi naman ito gaanong marami kung bumabato na suntok. So kailangan ni Tipo Lopez na makakakuha ng distansya dito kay Steve Claggett. Dahil once na mapadikit itong si Tipo Lopez, delikado siya dyan. Dahil napakadami kung bumato na suntok si Steve Claggett. Kung madala sa low bid si Tipo Lopez, delikado siya dyan. Dahil bukod sa may power si Steve Claggett, yun nga, agresibo, marami kung bumabato ng suntok. Delikado pa nga si Tipo Lopez ito na baka mapabagsak or pag malala, baka ma-knockout pa nga siya dito eh. Dahil nga sa pagka-agresibo, volume puncher nitong si Steve Claggett, napakagaling nito sa close range. So, dito mga lods, kung mapanatili naman ni Tipo Lopez ang kanyang distansya, delikado si Steve Claggett din dyan na matamaan, mapuruhan. Lalo na taglay nga ni Tipo Lopez ang liksi at power. Kaya matinding laban ito. Hindi ako magugulat na matalo din dito si Tipo Lopez. Tandaan natin na sa height, magkasing tangkad lang sila. Sa reach, lamang ang challenger. Sa power, lamang ng 3.42% ang challenger. Sa power, dito kay Tipo Lopez, which is, konti lang din naman mga lods. Pero nandun tayo sa comparison. So, kailangan nating malalaman. Kailangan nyo ring malalaman ang mga diferensya.
Pareho boxer puncher, malimit si Steve Claggett natin makikita. Pressure partner style, brawler style, lumalaban sa brulan o tutulbakbakan. Epektibo talaga ito sa inside fighting o close range na suntukan. Mas matindi pa ito kay Josh Taylor, mga lods, kung gumalaw. Oo, mas matindi pa ito kay Josh Taylor kung gumalaw. Si Josh Taylor naman, kulang sa depensa. Ito naman si Steve Claggett may depensa sa close range. Yung kanyang cover at waving, mga lods, pagkalanganin ka dyan. Mahirap yan. Kaya abangan natin. Kasi di ako magulat na ma-upset o matalo si Tipo Lopez dito sa laban. Oo. Bagamat pabor ako kay Tipo Lopez dito na siya mananalo, pero di basta-bastang laban ito. Once na di magawa ni Tipo Lopez na may knockout sa early rounds, itong si Steve Claggett, prediction ko nga, pinaka-prediction ko talaga dyan, Tipo Lopez may knockout, 1 to 6 rounds. Oo. Bagamat pabor pa rin naman ako na si Tipo Lopez ang mananalo sa puntusan gamit sa kanyang hand speed, power, pero yun nga, delikado talaga siya dyan pag nawi sa puntusan. Dahil napakatinding bumato ng suntok nitong si Steve Claggett. Marami kong bumato ng suntok si Steve Claggett. At yung yun napapansin sa kanilang face-off, hindi nag-aanga si Tipo Lopez. It means, hindi minamaliit ni Tipo Lopez itong si Steve Claggett. At kabado dito si Tipo Lopez. Although rank 8 ito, mga lods. Pero tanda natin, this is boxing, anything can happen. Hindi porket rank 8 ito ay talo na kaagad yan. Lalo na't nakikita na natin yung skills ni Steve Claggett. Kaya dong sports mo mapalaban ito sa Pinoy, anong nangyari? Napuruhan. Napuruhan si Claggett nung naglaban sila ni Romeo Hakosalim na ating kababayan. Oo. Noong 2011. Sa panahon na yan, mga lods, yung karanasan nitong si Steve Claggett ay hindi pa ganun kapulido. Ngayon, syempre, habang tumatagal ito, napapalaban din ito sa mga di kalibreng boksingero. Yung si Miguel Madueno nga, di basta-basta boksingero yun, mga lods. Pero talagang nadali to sa pagka-bulyong puncher ni Steve Claggett. Si Miguel Madueno. Abangan natin, matinding bakbakan. Magandang laban ito. Masasabi ko magandang laban ito. Talagang ma-aksyon na bakbakan ito, mga lods, kung ano ba kaya ang posibleng magagawa nitong si Tipo Lopez sa agresibo, volume puncher, siyempre with power na kanyang challenger na si Steve Claggett. Hanggang dito na lamang. Ito pa Sports PH. Maraming salamat po.